Breaking news. Umaalon ngayon sa larangan ng hudikatura ang balitang agad na umaksyon ng Korte Suprema kaugnay ng controversial na nominasyon ni Justice Secretary Boying Remulla. Kinumpirma na tinanggal siya sa shortlist ng Judicial and Bar Council o JBC, bagay na ikinagulat ng marami. Ayon sa mga ulat, mismong Korte Suprema ang nagdesisyon matapos mabatid ang mga isyong nakapalibot sa pangalan ni Remulla. Ilan sa mga ikinokonsidera umano ay ang mga kasong kinakaharap ng kanyang pamilya at ang mga paratang na posibleng makaapekto sa kredibilidad ng hudikatura. Dahil dito, nagkaroon ng matinding diskusyon kung karapat-dapat ba siyang mapabilang sa shortlist para sa mataas na posisyon sa hudikatura. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga eksperto ang naging hakbang ng Korte Suprema. May mga pumuri sa desisyon bilang pagpapakita ng transparency at integridad, habang may ilan ding nagsabing isa itong hakbang na may halong politika. Sa ngayon, nananatiling tanong kung sino ang papalit sa listahan at paano maapektuhan nito ang balanse ng kapangyarihan sa hudikatura. Pero kayo sir, sa Senate, Ang nakalap ng aking tanggapan based on the records that we obtained from the Land Transportation Office, meron silang mga 70 ang mga sasakyan pag mga ari ng mag-asawa, anak, saka yung mga construction companies. So, actually, dalawa po sila wala pang ombudsman clearance. So, si Secretary Remulla, tsaka si Chairperson Felix Reyes. Dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Hindi daw dapat sinasayang. O ilabas mo si Zaldico para magkaalaman tayo kung nasayang nga talaga. Breaking news mga kababayan, Korte Suprema nagsalita na. Posibleng hindi maisali ang pangalan nitong si Boying Remulla sa shortlist ng JBC na pagpipilian nitong si Bangag na susunod na maging ombudsman. Ang problema lang ho dito mga kababayan, may kaso ka sa ombudsman, nag-a-apply ka ng ombudsman. Anak ng toka. Napakaano naman, hindi naman ganun katindi ang pagiging conflict of interest noong na yun, di ba? Parang may kaso ka tapos mag-a-apply ka. Anak ng tokwa, kayo na. Pambihira o. At dito rin sa video na to, tinig maisog ho muna tayo. Attorney Vic Rodriguez, papakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista kaugnay sa mga ika nga nangyayari ngayon sa ating bansa. 1.1 trilyon at missing star witness. Nako, yung mga title nitong si Attorney Vic talagang itong maiintriga kayo, matindi ho itong mga kababayan. 1.1 trilyon, ito ho ba flood control? Ano na naman kabalintunaan ni Tambalus to? Pag-uusapan ho natin dito sa video na to. At papasadaan din ho natin itong si Senator Jingo Estrada at itong si Tamba. Anak na to, Tamba! Nasaan na yung friend mo? Balita ko natin, nawawala na daw tong si Zaldico hindi na nagpaparamdam. Mula daw nagbukas yung 20th Congress, hindi pa rin siya nagpaparamdam hanggang sa ngayong mga panahon na to. Pero bago yan mga kababayan, wag ko natin kalimutang mag-subscribe. Ilang subscriber na ba tayo? 975,356 subscriber na ho tayo. Sana bago matapos tong linggo na to mag 980,000 na ho tayo. No, konti na lang ika nga, konting tulak na lang talagang malapit na ika nga. Diba? Malapit na nga, ika nga, malapit na nating makamtan yung ating inaasam na 1 million subscriber. Unahin na muna natin itong dito sa tagapagsalita ng Korte Suprema. Madam, banatan mo na si Boy. Actually, dalawa po sila wala pang ombudsman clearance. So, si Secretary Remulla, tsaka si Chairperson Felix Reyes. Yung si Felix Reyes, sa tingin ko yan, ika nga, in case of emergency. Diba? Pag nagkataon, alimbawa, hindi nakapasok to si Bonjing, at least meron pa tayong isang abogado na aso ni Marcos Jr. Yan kung di tayo nagkakamali sa PC Pagcor yan isa na yan. Yung isa sa DOJ, yung isa sa Pagcor. Marami yung pakawala dyan si Marcos Jr. Dyan sa dyan sa mga kandidato ng pagka-ombudsman. Ngayon, yung pinaka hindi qualified dyan, siyempre si Boying Remulla kasi pinakamarami ho ang niyan, conflict of interest. Di ba?
Untakin mo sa susunod na ilang taon, di ba? Sa susunod na ilang taon, hindi ho siya pwedeng kantiin, hindi ho siya pwedeng tanggalin diyan sa pwesto na yan. Anak ng toka, pagdating ng 2027, binulgar na nito si Senator Amy Marcos na itong si VP Sara tatrabahuin niya. Lahat ng kaalyado nitong si VP Sara tatrabahuin niya. At hindi malabong mangyari yan pagkaya si Bonjing napunta sa ombudsman. Kaya kailangan nun nating mag-ingay. Kailangan nun nating magsalita. Kailangan nun nating pigilan yung masamang pinaplano na yan ng mga kampon ng kadiliman sa pamahalaan. Tuloy natin. Kasi we are not aware of the nature of these cases, it would be best to probably ask the ombudsman about it. Actually, dalawa po sila, wala pang Dalawa. Eto, dito tayo kay Senator Jingo Estrada. Okay? Pero kayo, sir, sa Senate, yung ongoing investigation, anong gagawin niyo? Well, we will ask, of course, we are here only to investigate only legislation. Siguro pagdating na next hearing sa Monday, tatanungin natin sila. At pinapaimbita ko na rin yung asawa, si Curly Vizcaya. Pero kayo, sir, sa Senate, Ang nakalap ng aking tanggapan, based on the records that we obtained from the Land Transportation Office, meron silang mga 70 ang mga sasakyan pag mga ari ng mag-asawa, anak, saka yung mga construction companies. Ibig sabihin, Sen, yung 45 na sinasabi ng asawa niya, yun palang iba ka, yun palang yung bigate niya, yun palang yung mga luxury cars. Mahigit 70 ho pala yung nakapangalan sa kanila kasi kung nakarehistro sa kanila sa LTO, ibig sabihin sa kanila yun. lahat yun. Pero hindi naman lahat yung luxury cars. Meron mga equipment, construction equipments, saka yung mga dump truck siguro yun. Saka yung mga Gladiator, mga pick-up, mga Hilux, Sequoia, na hindi naman niya pinanggit kahapon, meron pa sa Maserati. Meron pa Maserati! Pambihira talaga tong magkasawa na to. Hindi, simple lang naman yan eh. Simple lang naman. Okay, pagpalagay na natin, kinita nyo yan dyan sa mga ginawa nyong flood control. Ang problema, may problema tayo dun sa mga ginawa nyo. Diba, lumulubog pa rin ng Metro Manila pagka umuulan. Hindi ko sinasabing kayo lang gumawa lahat ng flood control dyan sa Metro Manila, ha? Ang sinasabi natin dito, marami ang nakuha, kasama kayo sa top 15 na listahan ng ating bangag na presidente. So kung kasali kayo sa listahan, ganun talaga, isa kayo sa mga tatanungin na sambay ng Pilipino kung kumusta yung mga ginawa nyo. Kasi kung gumagana yan, kahit paano, di ba? Yung mga flood control, yung mga pumping station dyan sa Metro Manila, hindi naman tayo aabot dito sa dito sa punto na to, di ba? Lahat ng sa NCR, iba-ibang lugar daw sa Pilipinas, sinasalihan na mag-asawa na yan. Tuloy natin. Sir, may info ka rin sa Chile? Kasi di ba tatlo na lang yung nakita, sabi mo. Yeah. May info ka rin sa Chile? Malamang tinago na nila yung ibang kotse sa ibang parking lot. So anong dapat gawin? Kasi laki ng parking lot na Shumart eh. Sir, may Iba talaga dumali itong si Senator Jinggoy. Silaki daw na Shumart. Silaki ng SM. Pambihira, no? Totoo naman, di ba? Nakita nyo naman yung mga kababayan. Noong pumapasok sila, yung lahat ng natatanaw mo, puro sasakyan. Ganon kalaki talaga. Punta na tayo dito kay Tamba bago natin pakinggan itong mga birada nitong si Atty. Vic. Pasadano muna natin ito si Tambaluslos. Ito, si Martin Romualdez. Ang lang natin, puna lang natin sa pahamunuan ng House of Representatives. Ang dito, nakakaladkad yung sinasabing yung buong institusyon dahil sa kagagawan ng isang congressman. Bakit hindi nyo ho ikayatin itong si Zaldico na lumitaw, di ba? Para matapos na tong lahat ng kabalbalan na to. Siya ho kasi makakapagbigay linaw dyan di ba? Kahit anong tanong natin dito kay Swansing, hindi na naman masasagot kasi hindi naman nga siya ang APRO chairperson noong 19th Congress. Si Zaldico ho yun. Ngayon, itong ating speaker na di natin malaman kung nasa tamang katinuan, kaibigan nyo yun, best friend nyo yun, lagi kayo nagpapapicture-picture. Wala ho ba kayong plano na hikayatin siya na, best friend, magpakita ka na, lumutang ka na, linawin mo na yung mga dapat mo linawin sa budget. Para talaga solido dating, solido atake, pati yung akap
Di ba? Wala naman yan sa NEP. Wala sa National Expenditure Program. Wala sa isinumiting mga dokumento sa inyo ng executive. Walang ganyan na programa ang executive. Saan nyo kinuha ang pondo? Sabihin nyo na rin. Ika nga, pagka binuksan natin yung usapin na yan sa budget, hindi ko kasi flood control lang to eh. Ika nga, napakasalimuot nitong usapin na to. Lahat to ng aspeto ng mga ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Sa gusto nila, masasagasaan dito sa isa na to. Kaya wag natin bitawan tong issue. Hindi para merong mapag-usapan o kung ano pa man. Marami kong pwedeng pag-usapan. Marami ko tayong yung mga kaganapan, kay BP Sara nga lang, di ba? Kaya nating meron tayong paksa dito sa PH Update at hindi natin bibitinin yung ating mga kasama dito. Kaso ito yung pinakamahalagang usapin ngayong mga panahon na to. Una, budget season na naman ho. Nasa panahon na naman tayo na kung saan itong mga congressman na to binubulat-lat, kinakalkal at kung ano-ano pinagagawa sa 2026 budget. Gayong meron pa rin hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema yung petisyon nitong sila Atty. Vic Rodriguez at nitong si Congressman Ugaw na ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Pagka ang Korte Suprema hindi pa nagsalita dito sa isa na to, meron talaga tayong problema. Yung yung mga ebidensya wag na kayong maghanap. Nandyan na sila Nandiyan na sila. Paano naging unconstitutional? Dito na nga lang sa pag-i-implement. Dito na lang sa napakatinding korupsyon. Yun na lang pagpapalipat-lipat, pagtanggal, hindi paglagay ng pondo. Masasabi na nating mayroong problema. Kaya para sa Korte Suprema, dinggin na natin. Pag-usapan na natin, oral argument na tayo kung unconstitutional o naaayon sa batas yung ginawa nila ng ng 2025 budget. Ang plano pa ngayon ni Marcos Jr., worst case scenario, magkakaroon tayo ng reenactment budget. Re-reenact natin itong 2025 na to. At sa tingin ko, yun talaga ini-aim na itong mga siraulo na to sa pamahalaan. Ito, pakinggan natin itong balita ko at meron daw alitan sa loob ng Malacanang. Kaya ngayon parang nagkaka-onsiyan na. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Ang kaban ng bayan ay hindi Pag nagsasalita si Martin Romualdez, parang bigat ng katawan niya. Ilabas mo kaya yung mga pera mo sa bulsa para hindi masyadong mabigat yung dating. Baka hawak-hawak niya yung mga yung heavy luggage. Baka meron siyang hawak-hawak na maleta o nasa likod niya yung maleta, no? Mabigat yan. Bitawan mo muna pag nagsasalita ka, Brad. Ito, pagka itong mama na to nakipagkita sa inyo sa Okada, huwag kayo pupunta. Para sa mga kababayan natin, once na, halimbawa, gusto ka daw makausap ni speaker. Saan naman po? Sa Okada. Huwag na kayo magpunta. Huwag na kayo magpunta, okay? Automatiko yun, mga kababayan. Tuloy natin. dapat ninanakaw. Hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Hindi daw dapat sinasayang. O ilabas mo si Zaldi ko para magkaalaman tayo kung nasayang nga talaga. Kasi Brady, ang mga salita na yan, ika nga walang kwenta. Walang kwenta yan. Dapat bigyan mo kami ng konkretong aksyon dyan sa House. Kailangan, alam mo, ang pinakamagandang gawin, si Bakenga bilang Speaker of the House, magkaroon na rego doon. Kasi sa loob ng 3 taon, walang nangyayari sa bansang Pilipinas dahil dyan sa pamumuno mo sa House of Representatives. Kasi binabraso nyo lahat. Kahit anong husay ng presidente, kung sintu-sinto yung mga taga-House of Representatives, malaki yung problema natin. Ngayon natin nakita mga kababayan, sa bagay, lahat sila sintu-sinto eh. Anak ng toko, lahat sila parang may bagay lahat no? Yung sa Malacanang, nagpupulburon. Yung mga sa House of Representatives, puro gutom sa pera. Wala talagang mangyayari sa Pilipinas, di ba? Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Yes, sabi ko sa'yo eh. We are not here to cover up. We are here to clean up. Ay, akala ko, ano yung clean up nyo yung pera na sambayan ng Pilipino? We are not here to cover up. We are here to clean up all the money. Ano daw ka? Wala kayo dyan para mag-cover up. Nandiyan kayo para sa mga mga flood control. Ikaw tamba ha.
Tadhana na ang humuhusga sa'yo. Worst speaker in the history of the Philippines. Worst speaker of the House in the history of the Philippines. Martin Romualdez. Akala ko yung ano pangalan nito? Hindi, si Lord Alan Velasco, okay naman yun eh. Sino pa bang mga naging speaker na medyo mulat na tayo? Wala eh. Si Gloria, okay naman yan eh. Tinignan natin yung panahon ni Gloria, yung insertion, kasi makikita mo na napakaraming pagnanakaw dyan. Pagka pinalobo nila yung budget ng House of Representatives. Dito sa panahon ng mama na to, teka lang, baka magkamali tayo sa datos. Kasi alam nyo naman sa ngayong mga panahon na to, dapat hindi nagkakamali, di ba? Ngayong mga panahon na to, ito papakita ko sulit sa inyo kasi ika nga para may ebidensya tayo, mahirap na ho pagka walang ebidensya. Yan o, ito. Yan o. Makikita nyo kung gaano katinding magnakaw yung mga taga-House of Representatives sa kanilang budget, di ba? Sa kanilang budget, lakayan ko na para talagang takpan na muna natin yan. Para talagang solidong-solidong dating. Lahat ng sinundan, itong si Martin Romualdez na speaker, kahit pa paano masasabi naman natin na hindi ganun katakaw sa pera. Diba? Hindi ganun katakaw sa pera. Yung tipong, okay, meron namang insertion, merong additional funding sa pondo ng House of Representatives. Okay na, wala problema. Ganyan talaga baka lumalaki yung pampasahod sa mga kabit nila, sa mga, diba, sa mga assistant nila, sa mga consultant nila. Okay. Noong 2011, itong si Feliciano Belmonte, meron hindi natin mabasa. Ayun. Merong magnitude of insertion during the BICAM. 610 million lang ho. Kunti lang yan. Pero nung panahon na yun, 2011, malaki ho yan. Malaki yung 600 million na yan. Ngayong panahon na to, konti lang yan, syempre. Kung ikukumpara natin sa pagnanakaw na ginagawa nila. Si Belmonte pa rin, 500 million na lang sa susunod na taon. Noong pumasok si Pantaleon Alvarez 2017, panahon na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang insertion sa budget. As is where is ka nga. Kung ano yung budget, yun na yun. Wala nang maraming singit-singit pa. Di ba pumasok si Gloria Macapagal Arroyo. Pinalitan siya nitong yung nagsisisigaw-sigaw siyang ganun. Pinatayan siya ng mic, di ba? So na pa yun. Magkano insertion niya noong 2019? 10 million pesos. Anak ng toka, maliit ho yan. Anong taon ho ba yan? 2019. Bibilisan lang ho natin. Pasok pong si Lord Alan Velasco, 2020, panahon ng pandemic. Biglang lumobo ng nagkaroon ng 1.8 billion. Ano ito? Pandemic ito. Ito yung mga panahon na siguro yung insertion na yan, ginamit na pamigay ng ayuda o kung ano pa man, hindi natin alam. Pero sa tingin ko, justifiable yung 1.8 billion na yan, panahon ng pandemic, di ba? Kasi meron ng ika nga nung mga panahon na yun. Pero tama, bakit meron kang insertion dito, Congress? Wala naman kayong pasok dyan eh. Hindi justifiable yan, mali yan. Work from home kayo eh. Ikaw Lord Alan Velasco Hindi natin alam kung saan dinala yung insertion na yan, pero hindi tayo pabor dyan. Pagdating ng 2022, ayun naman pala. Hindi na si Velasco to, kung di ako nagkakamali, si na to, na meron nagkaroon ng term sharing dyan eh. Baka Alan Cayetano yung isa, Alan Velasco yung isa. Dalawang Alan yan magkasunod, Velasco tsaka Cayetano. Sino ba nauna sa dalawa? Kalimutan ko na. Anyway, ito na mga kababayan. Pagpasok nitong si Martin Romualdez, sunod-sunod yan. 2 taon, 12 billion, tumataginting. Hindi pa sila nakontento. Talagang sobra-sobra yung gutom nila dyan sa House of Representatives. 2025, nag-insert sila ng 17 billion. Wisit na yan. Pagka nakikita ko tong chart na to, nabubisit ako. Wala naman silang ginagawa dyan, anak ng tokwa, kung makapag-insert sila. Billion ho mga kababayan. Sinasabi ko natin dito,
Pagka ang ating Korte Suprema hindi pa pinag-usapan yung petition itong si Atty. Vic at ito si Congressman Ungab, magkakaproblema ho talaga Pilipinas. Huwag naman sana mangyari yung sa Indonesia sa Pilipinas. Yan ano to, ika nga eye-opener ho ito mga kababayan. Habang ang sambayan ng Pilipino naghihirap, ang pamunuan ni Martin Romualdez, singit lang ho na singit ng pondo nila dyan sa House of Representatives. Ayan magnitude po session during BICAM, House Speaker during budget deliberation, Martin Romualdez. Yan Martin Romualdez sunod-sunod. Ito yung final budget signed by the President. Ito yung sa chamber version. Yan lang sa chamber version. Noong natapos na, ito na ho siya. Ganun na ho siya kalaki. Ganun. Diba? Ganyan na ho siya kalaki mga kababayan. Kaya nakakagalit lang. Sana yung mga kababayan natin, yung alam nyo ba yung ginawang $1,500 na dagdag sa sweldo ng mga mambabata sa Indonesia? Wala akong kwenta yun. Masyado lang silang doon garapal na ipinakita pa. Pero yung dito sa budget deliberation pa lang, doon na ho nila ginagawa yung mga kabalbalan na yun. Hindi na nila ina-anunsyo pa sikreto. Ayan budget insertion during BICAM. Ayan ginagawa nila. Sana wag naman mangyari yung nangyayari sa Indonesia sa Pilipinas. Wag mapuno ang salop ng sambay ng Pilipino at sugurin yung pamamahay nitong mga magnanakaw na congressman na to. Hindi lahat. Hindi lahat. Merong congressman matino. Nandiyan si Congressman Paulo Duterte, Paulo Marcoleta. Yan si Congressman Ungab. Siguro itong si Congressman Toby Chanco. Marami naman matitino dyan. Pero marami lang talaga magnanakaw. Huwag naman sana dumating sa punto na sugurin ng sambay ng Pilipino ang pamamahay nitong mga congressman na to at pagsusunugin at wag! Please! Pilipinas! Huwag niyong gagawin yan, masama yan. Nakikiusap na ho ako sa inyo. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Ang kaban ng bayan ay hindi. Ayun na nga mga kababayan, dito na natapos ang istorya ni Martin Romualdez. Ako hinihintay ko lang matapos ang matapos ang termino nitong tabaching-ching na to Hindi ko na pinalabas yung basihan kung bakit kailangan mag-ingay ng bawat isang Pilipino. Binasa ho nitong si Atty. Vic Rodriguez yung mga nakasaad sa ating saligang batas kung bakit kailangan bawat isang Pilipino makialam, makisangkot, magkomento o makibahagi ng kanilang mga saloobin kaugnay sa mga kaganapan sa ating bansa. Dahil lang bawat isang Pilipino apektado sa kung ano mang nangyayari ngayon dito sa bansa na to. Pakinggan natin ang ating tinig maisog, Atty. Vic Rodriguez. Senator Atty. Vic Rodriguez. Nako, excited na ako, Atty. Excited na si PH para sa 2028. Alam ko wala ka pang plano. Alam ko baka hindi ka na tumakbo. Pero sigurado ako dito sa PH Update, pagka hindi ka tumakbo, maraming magagalit sa'yo. Okay? Mga kababayan, pagka ba hindi tumakbo tong mama na to sa 2028, hindi ko ba kayo magagalit sa kanya? Ako personal, magagalit ako sa kanya. Kasi isa siya sa mga nakikita nating merong busilak na vision, ika nga, na meron siyang gustong maibigay sa mga Pilipino na kung saan matagal na nilang hinahanap-hanap na mapahanggang sa ngayong mga panahon na to napakailap pa rin. Diba? Sa tulong nitong si Atty. Vic Rodriguez at ng mga kasama niya, makakasama niya dyan sa Senado sa 2020. Sa tingin natin, magiging posible yung transparency, accountability, peace, security. Baka tops yan, ika nga, di ba? Game. Inilahad yung constitutional basis na pinag-uusapan natin patuloy dito sa Tinig Maisog sapagkat we encourage yung participatory governance. At dapat ganun din ang lahat ng namumuno mula barangay, munisipyo, syudad, probinsya, sa rehiyon at sa national. Dapat participatory governance. Huwag awayin yung nagpapahayag ng sentimiento ng higit na maraming Pilipino. Dapat pakinggan and approach it with a better perspective, wider one, at hindi naman porke salungat ang nagiging pahayag ng kagaya ng ating pahina, yung Tinig Maisog, tayo'y we are destabilizing the government. No, in fact of the matter, yung gobyerno nagde-destabilize sa ating bansa. Bakit?
Hindi nila inawat yung kaliwat kanang nakawan mula 2022. Silipin po ninyo yung national budget natin ng 2023, 2024, 2025. Mahalaga sapagkat budget season po ngayon. Sinasagawa yung pagdinig sa budget natin for next year. Higit pong malaki ito 6.8. At hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas yung Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!